mapagdaanan. Lalo na po ako. Dahil public figure po ako. So, alam niyo naman po yung pinagdaanan kong bashing na tinatawag natin buzzing. Hindi po maiwasan yan. I guess kakambal na po talaga ng pagiging public personality yan. Lalo na po kung ang inyong kabiyak ay isang politiko at ikaw naman ay isang showbiz figure. Nagsama kami, lalong gumulo. Pag-usapan po natin ang ilang mga bagay na katulad po ng relo ko. Mga kaibigan, 42 years na po ako sa showbiz. Kaya naman po ako nagyabang sa inyo ng relo kung kayo po ay talagang sumusunod sa akin. Ang post ko po sa Instagram noon ay magkakasunod na yung nilagay ko po na for every stab in the heart, I promised myself that, ano ba sabi ko, I would buy myself something. So, yung isa pong nilagay ko ay oven na Le Corneau. Actually, dream oven ko yon. Pero sa totoo lang, gusto ko nakikita yung laman ng oven ko pag nagluluto ako. Sila Nanay Christy Fermin noon magigest sa show ko. Yan din ang sabi nga, parang mga kailaw ng studio, kung ano man yung hikaw ko. Yung meron siya mga ganyang statements, may napapanood ako mga lumang interview na sinasabi niya yan na natatawa ko talaga. Or whatever. Wala pa niyang gagaling sa akin. Pero itong Rolex, kasi dapat hindi ka nagpo-post pag masama ang loob mo. Kasi masama ang loob ko nun. Siyempre po, tao lang ako. Masakit po yung mga sinulat nila, mga bashing nila, mga comments nila. Sabi ko po, and you, sabi ko sa watch na to. Tapos pag swipe mo, ang nakalagay, I'm wearing you already. Parang ganon. Maling-mali ako doon. Kasi parang bata, di ba, na nagtatampo, na nasaktan. Kaya talagang dapat di ka nagpo-post pag masama loob mo. Anyway, if I offended anyone, lalo na yung followers ko, never mind the bashers kasi gustong-gusto nila yun yung na-offend sila. Or hindi na sila na-offend. Naghahanap lang sila ng pwedeng baliktarin ka at gamitin against you. Pero yung mga talaga nakakakilala sa akin, mga Sharonian ko. Ang isa pang issue, yung pinagyabang ko na bilyonarya ako. Sa totoo lang po, mga viewers ko, my loves and my Sharonians. Ito pong pagkasabi ko this time around was directed towards, you all know already, Ronald Carvalho. Because I'm sorry, napatawag ko na siya. Pero during that time, ang mali ko, it was posted in public because again, I was very emotional, highly emotional when I composed that letter to Ronald because I was very, very offended and I was insulted and I was very, very hurt, especially for Casey. Of course, that's all water under